Siya ay nakagalaw na ng kaunti at talagang nakakakilos na siya kahit papaano. At sa mismong sandaling iyon, upang ipakita sa ating bida, itinodo niya ang kanyang pagsisikap at tumayo gamit ang parehong paa mula sa kanyang wheelchair. Napamulagat ang ating bida sa nakita, paano nagawa ni Josh na matutong tumayo sa loob lamang ng isang gabi. Pero hindi pa rin ganap na maayos ang kondisyon ni Shaju. Nanginginig pa rin ng bahagya ang kanyang mga binti, at dahil sa pagkapagod, naupo ulit siya. Sinabi niyang natatakot siya na baka muli siyang bumagsak at tuluyang wasakin ang buong bahay. Kaya naman, itinuon niya ang lahat ng kanyang atensyon sa kanyang mga paa, gaya ng sinabi ng ating bida sa kanya. Sinabi rin ng ating bida na habang nandito siya, hindi kailangang mag-alala ni Shaju sa kahit na ano. Hindi rin niya kailangang pilitin ang kanyang sarili ng sobra. Sa sinabi nito, natawa si Xiao Shu at sinabing alam niya iyon kaya sisimulan niyang subukan ng paunti-unti. Hindi niya pipilitin ang sarili niyang bumangon ng biglaan. Habang kumakain ng tinapay, naghahanda ng umalis ang ating bida. Ngunit nang makita ito ni Shaju, agad siyang nena sa ideya ng muling pagiging mag-isa. Kaya tinanong niya ang ating bida kung saan siya pupunta. Sinabi nito na may kailangan siyang tapusin pero agad siyang babalik. Kaya tinanong siya ni Shaju kung anong klaseng trabaho ang kailangan niyang gawin sa mismong araw ng pahinga. Nagdahilan ang ating bida at umalis, ngunit nagsimula ng magduda si Xiao Shu. Naalala niya na baka may nobya na ang kanyang kapatid at doon ito pumupunta sa araw ng kanyang pahinga. Sa kabilang banda, si Yek ay nakarating na sa lugar kung saan gaganapin ang hunter test. Mula sa malayo, napansin niyang mas marami pang tao ngayon kaysa dati. Nabahala siya at naisip kung bakit ganito kahirap at kapuno ang kompetisyon. Habang iniisip niya ito, isang tinig mula sa likuran niya ang biglang nagtanong sa ating bida kung nandito rin siya para sa hunter exam. Itinanong din kung anong hunting team ang nais niyang salihan. Nang lumingon ang ating bida, nagulat siya nang makita kung sino ang kumausap sa kanya, walang iba kundi si Jotong. Matagal na silang hindi nagkita, kaya naman tuwang-tuwa si Jotong nang makita siyang muli. Tinanong ni Jotong ang ating bida kung dumating din siya roon para kumuha ng hunter exam. Bro, anong ginagawa mo rito? Huwag mong sabihing wala ka pang hunter certificate. Sa tanong na iyon, tumanggo ang ating bida at ipinaliwanag na ngayon lang siya pumunta upang kunin ang kanyang sertipiko, dahil sa wakas ay mayroon na siyang sapat na pera. Noon kasi, hindi siya makasali sa exam dahil napakamahal nito. Pagkatapos, tinanong niya si Jotong, hindi ba may certificate ka na noon pa? Mas okay na ba ang kalagayan mo ngayon? Sa sagot ni Jotong, sinabi niyang sinunod niya ang payo ng ating bida at nagsimula siyang mag-aral ng close combat at paggamit ng armas. Pero sa kasalukuyan, hindi niya masyadong nagagamit ang kanyang certificate. Maraming hunting teams ang nag-aakala na sama-sama lang siya sa kanila para makakuha ng karanasan, kaya hindi siya makasali sa isang team hanggat hindi siya nakakapagpatunay na kaya niyang lumaban. Sa kabila nito, masaya niyang sinabi sa ating bida na kung makuha nito ang Hunter Test Certificate, sigurado siyang magiging isa ito sa pinakamalakas na DPS, damage dealer, sa kanilang grupo. Tumanggo ang ating bida at sinabing iyon din ang plano niya. Habang pinag-uusapan nila ito, biglang dumating sa lugar ng certificate center ang dalawang lalaking may kakaibang hitsura. Tinawag silang, Chapri, mga hambog, dahil ang isa sa kanila ay may buhok na gaya ng kay Sheamus, habang ang isa naman ay may pulang buhok at ang isa'y asol. Marahas silang naglalakad, tinutulak ang mga tao sa kanilang daraanan upang makapwesto sa harapan. Kasabay nilang dumating ang isang matangkad at matipunong lalaki, ang kanilang boss. Napakalakas ng boses nito habang nagrereklamo, anong klase tong sistema? Bakit kailangan pang pumila ng isang taong tulad ko para makakuha ng walang kwentang sertipiko?
Patuloy na tinutulak ng 2 tauhan niya ang mga tao palayo, sabay sigaw, ang boss namin ay may isang God-chosen job. Kung may sinumang manggulo sa kanya, dito mismo namin kayo babasagin. Nang marinig ito ng ating bida, agad niyang inalala kung ano ang ibig sabihin ng God-chosen job. Kung tama ang natatandaan ko, si Liu Xingquan ay may ganoong trabaho rin. Isa siyang guard judge knight at may Sai magic. Kaya niyang mag-summon ng mga shield at magpagaling ng sugatan. Bukod pa rito, napakalaki ng growth potential ng isang may God-chosen job. Kaya naman, ang trabaho niya ay maaaring tawaging isang A-class na trabaho, at ang mga God-chosen jobs ay kadalasang ganito, kung saan ang lakas mo ay lumalago ng mas mabilis kaysa sa iba, at ang iyong mga kakayahan ay mas malakas kaysa sa karamihan. Kasabay nito, ang iyong mga kahinaan ay nababawasan, kaya ito ay itinuturing na isang biyaya mula sa Diyos. Sinabi ni Jing na uunahin nilang hayaan ang God-chosen na kandidato na dumaan, at pagkatapos ay isusunod ang proseso ng sertipikasyon. Sumang-ayon naman si Jot Angni dito at ngayon, kasama ang kanyang mga kasamang nakatago, lumapit siya sa counter at sinabi sa babaeng naroon na kailangan niya agad-agad ng isang sertipikasyon. Dahil abala na sa kanyang trabaho, nagtanong ang babae kung anong uri ng sertipikasyon ang kailangan niya. Sa hangin, mayabang na sinabi ng lalaki, ano sa tingin mo? Pinili ako ng Diyos, kaya anong klaseng sertipikasyon ang hihingin ko mula sa iyo? Siyempre, ang ina-applyan ko ay ang all-in-one certificate. Nang marinig ito, nagsimula ng magbulungan ang mga naruroon. Grabe, ang taong ito ay mukhang kakaiba. Kung talagang kaya niyang makuha ang all-in-one certificate, siguradong hindi siya pangkaraniwan. May ilan pang nag-usap-usap at sinabing may God-chosen job siya, kaya natural lamang na mag-apply siya para sa sertipikasyong iyon. Siguradong mapapasa niya ang lahat ng kinakailangang requisitos at magtatamo ng mataas na papuri mula sa iba. Samantala, ang 2 nakatago niyang kasamahan ay nagsimulang hamakin ang ibang tao sa paligid. Ang boss namin ay may top level na talento, habang kayong lahat dito ay puro mahihina lang. Sa gitna ng pulutong, lumapit ang isang babae at may pangungutyang sinabi, tinitingnan lang kita. Hindi ko makita kung paano ka magiging may top-level na talento. Pagkakita sa babae, biglang napatulala ang lalaki sa kagandahan nito. Para siyang nabighani at agad na sinabi, oh wow! Hindi ko inakala na makakakita ako ng isang kasing ganda mo sa ganitong lugar. Sabihin mo nga, gusto mo bang makipag-team up sa akin para sa exam na ito? Ngunit agad siyang sinagot ng babae nang may pangungutya. Mukhang nangangarap ka ng gising. Kahit sa buong siglo, hindi mangyayari na makipag-team up ako sa iyo. Habang tinatitigan siya ng lalaki, lalo niyang napagtanto kung gaano siya kaganda. Obvious naman kung bakit, isa siyang tunay na diyosa. Napangisi siya habang unti-unting lumalapit sa kanya. Sinubukan niyang magyabang at sinabi, mayroon akong God-chosen job. Hindi lang ako magaling sa labanan, kundi magaling din ako sa kama. Baka naman isa ka lang sa mga pobreng manggagawa. Naiintindihan ng babae ang tunay na ibig sabihin ng kanyang sinabi, kaya labis itong nap-icon. Itinaas niya ng bahagya ang kanyang kamay at marahang pamitik ng daliri. Sa isang iglap, isang malakas na pagsabog ang tumama sa lalaki. Dahilan upang siya ay tumalsik palayo at bumagsak sa sahig, nanginginig. Sa sakit, sa sumunod na sandali, parang nag-aapoy ang kanyang isipan sa matinding sakit. Samantala, ang kanyang 2 kasamahan ay hindi makapaniwala sa nangyari. Hindi nila alam kung paano aalisin ang nakakapasong epekto ng pagsabog. Ang tanging nagawa nila ay magbanta sa babae, paano mo nagawang saktan ang boss namin? Siguradong pagbabayaran mo ito. Ngunit sa likod nila, si Jotan ay natatawa na lamang sa eksena.
Wala siyang ibang gusto kundi ang makita ang mayayabang na tao na nakakakuha ng nararapat na kaparusahan. Ang ating bida naman ay halatang humanga sa kakayahan ng babae. Napagtanto niyang hindi ito basta-bastang baguhan. Ngayon, habang nakahilata ang lalaki sa sahig, ang mga tao sa paligid ay nagsimula ng magbulungan. Grabe, ang yabang niya kanina, sinasabi niyang isa siyang God-chosen, pero tingnan mo siya ngayon, parang basahan. Mukhang nawalan siya ng dignidad sa harap ng lahat. Dahil dito, bigla siyang napuno ng matinding galit. Sumigaw siya, ikaw, babae. Dahil sayo, napahiya ako rito. Sisiguraduhin kong pagbabayaran mo ito. Hindi kita palalampasan ngayon. Sa galit, inilabas niya ang kanyang sandata, handang sugurin ang babae. Ngunit bago pa siya makagalaw, bigla niyang naramdaman ang isang kamay na mahigpit na humawak sa kanyang balikat. Napalingon siya, iniisip kung sinong hanggal ang may lakas ng loob na pigilan siya. Nang makita niya kung sino ito, napaatras siya sa takot. Sino ka? May lakas ng loob ka bang pigilan ako? Gusto mo bang mamatay kasama ng babaeng yan? Ngunit nang tumingin siya sa likuran, nanlaki ang kanyang mga mata. Ang taong nakatayo sa likod niya ay may isang nakakatakot na presensya, isang lalaki na may malahalimaw na aura, nakatitig sa kanya na para bang hinahatulan siya ng kamatayan. Ang taong ito ay walang iba kundi ang ating bida. Sa mahinahong boses, sinabi niya, alalahanin mong may mga examiners dito. Kung gagamitin mo ang lakas mo ng hindi nag-iisip, malalagay ka sa malaking problema. Nang marinig ito, unti-unti siyang natauhan. Alam niyang may punto ang ating bida. Sa kabila ng kanyang galit, bigla siyang kinabahan. Ano ba itong pinasok kong gulo? Ang atmosfera ay lalong naging mabigat ng bomb-alot ang isang nakakatakot na presensya. Kasabay nito, dumating ang isang babae na may dalawang makapangyarihang gwardya, isa sa mga examiner. Sa matigas na tinig, malinaw niyang sinabi, mahigpit na ipinagbabawal ang paggamit ng anumang kasanayan dito. Sa narinig, sumagot ang ating bida, mukhang talagang mainit ang araw ngayon. Halos lahat ng tao dito ay hindi maganda ang pakiramdam kaya hindi maiwasan ang kaunting alitan. Pumasok din sa usapan ang babae at nagsabi, pasensya na, pero siya ang nauna. Ginugulo niya ako kaya hindi ko napigilan ang sarili ko. Nang marinig ito, seryosong sinabi ng examiner, kung may sinuman pang lalabag sa patakaran, arestuhin siya kaagad ayon sa batas. Pagkatapos, lumapit ang examiner sa lalaki at nagtanong, ano nga ba ang trabaho ng babaeng ito? At anong sertipikasyon ang nais niyang makuha? Sumagot ang babae, ako ay isang fire elementalist at nais kong kumuha ng Magic Damage Dealer Certificate, sa madaling sabi, isang uri ng mage. Isa sa mga examiner ang nagsabi, dahil sa kaguluhang nangyari, kakailanganin mong ipasa ang isang pagsubok. Ilagay mo ang kamay mo sa kristal na ito upang masuri ang iyong kakayahan. Sinunod ng babae ang utos at ipinatong ang kanyang kamay sa kristal. Agad nitong sinuri ang kanyang enerhiya at kakayahan. Napansin ng mga examiner ang matinding kapangyarihan na nagmumula sa kanyang core. Gayunpaman, dahil sa sunod-sunod na insidente kung saan maraming high-level hunters ang nagdulot ng gulo sa base, mas naging mahigpit ang seguridad. Kaya upang matiyak ang lahat, kailangan niyang sumailalim sa karagdagang pagsusuri. Ayaw ng babae na maabala pa sa ganitong bagay kaya nag-isip siya ng palusot. Pasensya na, pero sa tingin ko nagkaroon lang ng konting error sa pagsusuri. Maaari bang subukan ko ulit? Mas magpo-focus ako sa pagkakataong ito. Sa pangalawang pagsubok, ipinatong niyang muli ang kanyang kamay sa kristal. Sa pagkakataong ito, lumabas ang isang mas normal na pagbabasa ng enerhiya. Tumingin ang examiner at tumango, mukhang maayos na ito ngayon. Sa narinig, biglang natuwa ang babae. Tumalon siya sa saya, at kasabay nito,
ang dalawa niyang malalaking kamay ay gumalaw rin, nagpapahayag ng kanyang kasiyahan. Habang pinagmamasdan siya ng ating bida, napaisip siya, sino ba talaga ang babaeng ito? Paano biglang nagbago ang personalidad ng babaeng ito? Naisip ng ating bida. Kanina lang, mukha siyang galit na galit, pero ngayon, bigla siyang naging masayahin. Samantala, tinanong ng examiner, tama na ang mga walang kwentang usapan. Sino ang susunod na kukuha ng sertipikasyon? Sumagot ang ating bida at lumapit, habang si Jot Ang, na nasa tabi niya, ay patuloy na pinupuri siya. Walang duda, siguradong papasa ang ating bida sa lahat ng pagsubok gamit ang kanyang lakas. Tumingin ang examiner sa ating bida at nagtanong, anong sertipikasyon ang gusto mong kunin? Sa walang pag-aalinlangan, sinabi ng ating bida, nais kong kumuha ng all-in-one certificate. Nang marinig ito, may ilang tao sa paligid na nagulat, at isa sa mga examiner ang nagsabi, tanging ang may mga God-chosen jobs lamang ang may lakas ng loob na kumuha ng all-in-one certificate. Dahil dito, tinanong siya ng examiner, kung ganoon, anong klase ang iyong trabaho? Sumagot ang ating bida, ako ay isang ex-adventurer, at kasalukuyang nasa level 1. Pagkarinig nito, nagsimulang tumawa ang ilang tao sa paligid. Ano? Isa lang siyang ex-adventurer. Anong klaseng patapon na trabaho iyon? Pero sa kabila ng pangungutya, nanatiling kalmado si Jot Ang at tumayo sa tabi ng ating bida. Alam niyo ba, kaya ng ating bida na talunin kayong lahat ng mag-isa. Tiningnan siya ng examiner at nagtanong, bakit mo gustong kunin ang all-in-one certificate? Sumagot ang ating bida, kailangan ko ng role na magbibigay sa akin ng kakayahang umangkop sa kahit anong team. Ayokong mahirapan sa hinaharap dahil lang sa limitasyon ng aking trabaho. Dahil dito, tumango ang examiner. Oo, maaari kang mag-apply para sa all-in-one certificate. Pero tandaan mo, kung hindi ka sapat na malakas, magiging napakahirap ng pagsusulit para sa iyo. Doon lang napagtanto ng ating bida na may espesyal na pagsubok pala para dito. Samantala, may isang malakas na mandirigmang nakikinig mula sa likuran. Ex-adventurer, anong klaseng trabaho iyon? Hindi ko pa narinig yan dati. Pagkatapos, ipinahayag ng examiner, para makuha ang inyong mga sertipikasyon, kailangang bumuo ng grupo at pumasok sa isang base ng halimaw. Pero para sa all-in-one certificate, kailangan mong pumasok sa base ng mag-isa. Nagsimulang magbulungan ang mga tao. Ano, mag-isa, kahit na isang team quest iyon at mas mahirap para sa isang tao lang. Kung may isang hanggal na susubukang gawin ito ng mag-isa, ipinapahamak lang niya ang sarili niya. Habang tinitingnan ng ating bida ang mga poster, napansin niyang tumataas ang antas ng kahirapan ng base. Kaya naman nagtanong siya, kung matagumpay ko itong matapos, makukuha ko ba ang Hunter Certificate? Tumango ang examiner at kinuha ang isang kristal mula sa kanyang kamay. Dalawa lang ang posibleng dahilan ng kumpiyansa mo, aniya. Maaaring isa kang ganap na tanga, o may itinatagong espesyal na kapangyarihan. Malalaman natin ngayon. Inilagay ng ating bida ang kanyang kamay sa ibabaw ng kristal, ngunit wala itong kahit anong reaksyon. Nagbulungan ang mga tao sa paligid. Isang hanggal nga siya, isang bugok na susubukang mag-isa sa base. Mamamatay lang siya, ngunit nanatiling kalmado si Jot Ang at buo ang tiwala sa ating bida. Gayon din ang ating bida sa kanyang sarili. Hawak ang susi ng base, tinanong niya, kaya ba ito lang ang kailangan kong gawin? Sumagot ang examiner, kung gusto mo talagang ipapatay ang sarili mo, wala akong pananagutan. Pero sana man lang ay may plano kang buhayin ang sarili mo kahit papaano. Ipinakita sa kanya ang napakalaking pintuan, ang pasukan papunta sa base.
At habang naglalakad ang ating bida papasok, isang pamilyar na tinig ang narinig niya. Hoy! Bakit hinahayaan niyo ang isang tulad niyang patapon na pumasok sa isang high-level dungeon? Isang lalaking mayabang ang lumapit sa examiner. Kung siya pinapayagan niyo, ibig sabihin, pwede rin akong pumasok, hindi ba? Bigyan niyo ako ng susi. Ngunit agad siyang sinagot ng examiner, sa bawat difficulty level, iisa lang ang susi. Kung gusto mo ring subukan, bumalik ka na lang sa susunod. Napakunot-noo ang lalaki, pagkatapos ay itinuro ang ating bida. Kung ganoon, hindi ba pwede na lang akong sumama sa kanya? Ngunit agad siyang pinigilan ng isang bantay sa tabi ng examiner. Ayon sa mga patakaran, ang isang pangkat ay hindi maaaring pumasok ng sabay-sabay. Ngunit kung papasok ka bilang isang kalaban, ibang usapan na iyon. Maaari kayong pumasok bilang magkalaban, sabi ng examiner. Ngunit dapat ninyong tandaan ang isang bagay, ang ibig sabihin ng pagiging magkalaban. Ay isang tao lang ang lalabas na nagwagi. Siya ang makakakuha ng gantimpala ng boss at siya rin ang makakatanggap ng sertipiko. Kaya huwag na kayong umasang magtutulungan kayo sa loob. Kahit pa pumasok kayo bilang magkalaban, ang difficulty level ng base ay tataas mula hard level patungong nightmare level. Ito ang dahilan kung bakit, sa espesyal na gate na ito, isang tao lang ang pinapayagang pumasok sa isang pagkakataon. Mas maraming tao ang papasok, mas tataas din ang panganib. Dahil kapag nadagdagan ang bilang ng mga challenger, ang mga halimaw sa loob ay magkakaroon ng mas matitinding buffs. Gusto niyo pa rin bang ipagsapalaran ito, kahit alam na ninyo ang lahat ng ito? Habang pinoproseso ng ating bida ang sinabi ng examiner, napaisip siya. Kaya pala tinuturing nilang entertainment ang lead monsters dahil sa dami ng manananggal sa loob, hindi lang tataas ang buffs ng mga halimaw kundi pati ang kanilang resistensya sa mga atake. Alam ko ito dahil naranasan ko na mismo. Samantala, ang kabilang lalaki, na mayabang na nagmamalaki, ay nagsabi, mayroon akong napakaraming pambihirang kagamitan. Para sa akin, magiging madali lang ang dungeon na ito. Habang hawak-hawak niya ang kanyang kagamitan, tila ipinagyayabang niya ang kanyang kayamanan. Tiningnan siya ng ating bida at inisip, tama siya. Ang high-class loot buffs ay maaaring magpalakas ng isang manlalaban ng hindi hamak. Sa tamang kagamitan, kahit ang isang baguhan ay maaaring maging napakalakas. Ganito talaga ang kapangyarihan ng pera.